Yung video natin mga kababayan, short video natin kahapon, umabot na ng 75,000 views. Ayan po mga kababayan, 22 hours, 75,000 views in counting. Yung titulo niya, Appeal to 31 million Marcos loyalists, please help, ikalat natin ito. Ikalat ninyo po ito. Yung topic natin doon, yung tungkol sa misbehavior ni Inday, threatening our president sa pagsabing ini-imagine niyang tanggalan ng ulo yung ating Pangulo. Then yung kanyang banta na pag hindi siya tinigilan mga kababayan, huhukayin niya yung bangkay ng dating Pangulong Marcos Sr. So maraming salamat po sa ating mga Marcos supporters. Sabi ko sa inyo, sa inyong tulong po, yung gagawin lang po ninyo, like and share and subscribe. I-viral ninyo yung ating mga videos. Hindi lang po ako, kasi baka isipin ninyo, self-interest ko lang. Lahat po ng mga vloggers na sumusuporta sa ating administrasyon, tulad po ni Tapuan, birthday po pala kahapon ni Tapuan, si Randy Nabayra, isa pong Marcos vlogger, Marcos supporter po. Happy birthday, Tapuan. Tulad po ni JDB Comments, ni Mike Abe, ni Juan Historiador, yung mga kasama natin sa social media, si Kaki Raki, si Mima Alicia, sino pa ba? Si Sendanga na talagang full-blooded Marcos loyalist. At saka isa pa si TPL3, si Benji Contreras. So hindi lang po ako mga kababayan, lahat ng mga vloggers na sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sa ating administrasyon, tulungan po natin i-viral yung kanilang mga post para po hindi nangingibabaw yung kasamaan at yung mga black propaganda laban po sa ating Pangulo. Pilit pong sinisiraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. So maraming salamat po sa inyo, mga Marcos loyalists, lalo na po yung mga page. Salamat po dito, Bongbong Marcos loyalists, Facebook warriors. Maraming salamat po sa inyong suporta. Yung mga page po sa Facebook, ito pa BBM 17 President 2022, the OFW International Marcos Loyalist page. Bongbong Marcos kami for President in 2022. Tapos ito po, Bongbong Marcos United, Hong Kong chapter. Alam ko po, napakarami pang mga Marcos group pages po. Tulong-tulong po tayo. Ang gagawin lang po ninyo, mag-share ng ating mga videos para po yung mga magagandang ginagawa ng ating administrasyon nalalaman ng ating mga kababayan at yung mga paninira sa ating mga sa ating Pangulong Bongbong Marcos at kay First Lady Lisa Marcos, pati kay Martin Romualdez. Sila yung target po ng mga kalaban. Ay mabilis po nating mabilis natin pong malalabanan yung kanilang mga fake news, paninira sa ating Pangulo. Tama po? So ngayon, dito sa ating short video mga kababayan, siguro nakita po ninyo, kahapon nag-post yung kampo po ni Inday. Ayan po si Inday mga kababayan. Pumunta pala sa Baclaran Church. Sabi rito sa report ng People's Tonight, after mangwarsyak, matapos dumalo sa misa sa Baclaran Church, sinamantala ni Vice President Sara Duterte ang pagkakataong makipag-ugnayan sa lokal na komunidad, sumama sa mga bata sa food trip at bumisita sa ilang lokal na tindahan sa lugar. Sabi sa report ng Newswatch Plus Philippines, BP Duterte visits Baclaran to pray, dine. Yan po siya mga kababayan. As you can see mga kababayan, this is a clear move or strategy ng mga handlers po ni Inday as a damage control measure po. Pero po sa tingin natin, malamang hindi po umobra sa tindi po ng damage na nagawa sa kanyang pagkatao mismo, sa kanyang reputasyon. Sabi nga natin, in-expose lang ni Inday sa kanyang pagrarant
yung kanyang pong mental condition. And in fact, ito po yung mga pinag-uusapan ngayon ng mga officials ng ating gobyerno, pati ng mga ordinary Filipino, yung mental condition po ni Inday. Kung fit pa ba siya na magpatuloy bilang presidente, vice-presidente ng ating bansa. Kahapon, nag-react si Senate President Chis Escudero at yung mga Young Guns congressmen, pati pari mga kababayan na pariak na po. Ngayon, ang latest, nagsalita na rin mga kababayan, si DOJ Secretary Boying Rimulya. Sabi po dito sa report ng Impact Leadership, Sara's remarks on Marcos Sr. violate revised penal code, reflect troubling behavior, sabi po ni Boying. Sabi po ni Secretary Rimulya, Sara Duterte's remark about exhuming and throwing the body of the late dictator Ferdinand Marcos Sr. into the West Philippine Sea constitute a violation of the revised penal code. So, nakagawa ng isang criminal offense, nakakommit ng isang criminal offense po daw itong si Inday Sara. Kaya sabi ko po, nang mapanood natin yung press con, wala man lang ikako na nag-advise kay Inday. Asan yung mga advisors ni Inday? Hindi man lang po pinigilan siya. Binulungan man lang, Madam Vice President, para pong pagod kayo. Kung talagang mahal ninyo si Inday, huwag dapat ninyong pinasusubo sa ganyan. Kinat short na lang sana ninyo. Hindi sana nangyari ang ganito katinding magnitude ng damage na ginawa niya sa kanyang sarili. Actually po, ang dinistroy ni Inday, hindi man po yung ating Pangulong Bongbong or ang mga Marcoses. Ang dinistroy ni Inday sa kanyang press con, hindi man po yung Congress. Na galit siya po sa Quadcom, galit na galit siya doon sa Finance Committee, galit na galit siya doon sa Committee on Good Government and Public Accountability na nag-iimbestiga sa kanyang confidential funds. Ang dinamage niya po yung kanyang sarili. Sa totoo lang, kaya nga po seryoso ako sa aking mga sinasabi ngayon kasi sabi ko nga po sa inyo, magagalit sa akin yung mga DDS. Nagboto po ako sa mga Duterte in 2016. Binoto ko po si Digong. In 2022, ang vice-presidente ko sana, si Tito Sen. Kaya lang sabi ko, matatalo lang. Anyway, nakipag-unity sa ating Pangulo. So sabi ko, iboto ko na lang si Inday. Ganon din yung mga Marcos loyalist. Kaya nga po, mas mataas yung boto ni Inday kaysa sa ating Pangulo. Kasi yung 31 million ng 32 million votes ni Inday po, mga Marcos supporters. Hindi ninyo kasi matanggap ang katotohanan. The first step to healing is to recognize the truth. Kayong mga handlers ni Inday, pag hindi ninyo po ni-recognize, hindi ninyo tinanggap na may problema si Inday, na dapat ninyong agapan, patuloy na mag-self-destruct po si Inday. Sabihin ko po sa inyo ng prangka. You see? So dahil doon sa kanyang press con, tingnan ninyo ang sabi ni DOJ Secretary Rimulya. Nakakomitan niya si Inday ng isang criminal offense. It is a violation of the revised penal code. So sa interview mga kababayan ng DCRH, Rimulya expressed surprise at Duterte's comment, noting that it amounts to desecration of the dead and it is a violation of the revised penal code. Hindi rin niya nakakatawa yun. Kita ninyo? Kung ako sa inyo po, makinig kayo po dito sa ating sinasabi. Hindi ko po kayo iniinsulto. Kaya lang, ang turing ninyo sa lahat ng mga sumusuporta sa Marcos, na mga vloggers, lahat naninira, hindi na ninyo ma-realize ang katotohanan na itong mga sinasabi ninyong paninira ng mga Marcos vloggers, we are just stating facts. Sabi natin paulit-ulit dito, ang gumagawa po ng kasiraan, ang mga Duterte mismo. Lahat nitong iniimbestiga ng Congress, walang rason na mag-imbestiga sana ang Congress kung walang nakita pong pagkakamali. At sa tingin ko, pag hindi nagbago ang strategy ninyo ng mga Duterte, tuloy-tuloy na pong masisira ang political career ninyo po. Nasa sa inyo din yan. Sabihin ko po sa inyo ng prangka, hindi uobra po ang angas. You read history. Lahat po ng maangas na leader sa mundo natunaw. Kasi nga po, sabi sa Bible, pride comes before destruction.
Kung hindi nyo yan naintindihan, sorry kayo. Tiningnan ko po yung mga reactions ng mga Duterte supporters, yung page ng Mahalin Natin ang Pilipinas, page ni Inday po. There's no remorse. Lahat panggatong pa kay Inday. At patuloy kayo na nagpipraise kay Inday. Hindi kayo totoong nagmamahal kay Inday. Lalo ninyong sinusubo sa kapahamakan si Inday, sa totoo lang. Tigilan ninyo ang angas ninyo. Hindi po yan, walang maidudulot na mabuti sa sobrang angas. Yung branding ninyo sa inyong sarili na kayo ay matapang, maisog, hindi na po yan uubra. Kasi nga po, sabi dito sa amin, sa Bicol, daing pangpang na daing kahampang. Walang pangpang na walang katapat. That is a fact and that is the reality in life po. Pero this advice na galing po sa akin, na sincero kong isinishare sa inyo na mga Duterte supporters, kung ayaw ninyong pakinggan kasi galit po kayo, wala na po tayong magagawa. So sabi dito sa balita, during a press conference on Friday as a background, Sara Duterte revealed that she once warned Senator Amy Marcos that if alleged political attacks against her continued, she would exhume the remains of the late dictator and throw them into the sea. Isa pa, mga kababayan, itong si Senator Amy Marcos, tiningnan natin yung kanyang page. Busy si Senator Amy sa kanyang pangangampanya. Wala siyang reaksyon to defend his father. I think si Senator Amy is really committing a serious mistake, just like Inday. Senator Amy, sa totoo lang, alam kong napanood mo yung press ko ni Inday. Ang ibig sabihin nun, na ginawa niyang public ngayon yung sabi, group chat lang yung warning niya, sinunog niya yung tulay. He burned the bridge between you and the Duterte. Yun ang ibig sabihin nun. Pag hindi ka pa dumistansya, iwan ko lang kung ano yung mangyari po sa inyo pong political career. Ang ibig sabihin nun, sinusumpa ka na nila, wala ka nagmaasahan sa mga Duterte kasi ang tingin sa inyo po, manggagamit. Ngayon, kung mahal mo si Inday, pwede mo siyang tawagan at kausapin ng masinsinan at pwedeng mag-advise sa kanya. Kung hindi po, sumpungin. Pag sinumpong po si Inday, baka po masaktan ka, hindi lang sa pananalita, kundi baka maging physical. Kasi nga po may tendency si Inday na kailangan po ng professional help. Yan kung gusto mo siyang tulungan kasi mahal mo talaga siya bilang isang kaibigan. Kung totoong mahal mo siya bilang isang kaibigan, you seek professional help na para masakluluhan si Inday na hindi tuluyang mag-self-destruct or tuluyang bumigay because of the tremendous pressure sa kanya ng congressional investigation. And I think yung congressional investigation will continue. Lalo pong nagalit yung ating mga congressmen dahil sa press con po ni Inday, talagang kakalkali nila. Makikita ninyo sa kanya pong mga gestures po, kakaiba. Yes, sabi dito, Rimulya also commented on Duterte's remark about considering cutting off President Ferdinand Marcos Jr.'s head, saying that it shows how extreme her thoughts have become. Buti na lang di siya tumakbo ng presidente, baka nanalo pa. He concluded by stating that it is crucial to understand what Duterte is truly made of. In-expose ni Inday yung kanyang mental condition. Yon agad yung aking sinasabi noon sa unang reaksyon natin ng kanyang press con. Ngayon po, tingnan ninyo, lahat ng mga nakapanood, ordinary people, the public, mga netizens, mga government officials, legislators, pari-parihas po yung kanilang sinasabi. Kasi yun man talaga po ang nakita sa pagkatao po ni Inday. Kailangan po niya ng professional help. Tigilan ninyo yung denial ninyo. Hindi yon makakatulong. Sa totoo lang po. Kaya kayo, nagatong ng gatong kay Inday na mga supporters niya. Huwag ninyong ipahamak po si Inday. Sayang si Inday. Lahat ibinoto natin, di ba? Nagkaroon lang ng rift because of the attacks ng kanyang tatay. And later on siya na mismo yung umatake. Kaya nagkahiwalay po. Pero ako personally, as Marcos supporter,
Naawa po ako kay Inday. Sa totoo lang, kaya sabi dito ni Rimulya, it does not speak of a sane and clear-thinking person. Iba na yon. Non-compos mentis of unsound mind anya. Hindi na sa tamang pag-iisip. Latin po, non-compos mentis of unsound mind. Nawala na siya sa sarili. Ibig sabihin, madaling sabi, na yung pinanggagalingan. Buti na lang di siya tumakbo ng presidente. Baka nanalo pa. You see, mga kababayan. Ngayon, ano sabi ng mga house leaders po? Tulad po ng sinasabi natin, recommendation natin po. Sabi dito, House leader suggests psychological evaluation for Sara. Sabi po ni Representative J. Congon ng Zambales, kailangan ng masusing psychological assessment upang matiyak kung siya ay karapat dapat pang maglingkod sa bayan sa ganitong kritikal na posisyon. Sabi niya, for someone in such a high position to make violent, grotesque threats, even in jest niya, kahit pabiro, shows a troubling level of instability. Makikita niyo sa niya, sa gestures niya, sa pag-behave niya. Sabi ni Congressman Ortega, Paulo Ortega ng La Union, we urge the OBP to consider seeking professional help for Vice President Duterte, as this behavior anya is deeply concerning and could have serious consequences for our nation's leadership. So lahat sila ganun na ang sinasabi. Tayo yung nauna na nagsabi, mga kababayan, na si Inday needs professional help. Actual picture ito, mga kababayan, ng kanyang press con. Yan mismo, hindi yan edited po siya. Hindi siya edited, mga kababayan. Manila Bulletin yung nag-publish niya. BP Sara says she imagined chopping off Marcos' head. Tingnan ninyo. Sabi ko sa inyo, sa unang video na ating ginawa, I'm not adding insult to injury. Dati po, sa mga videos natin, patawa-tawa ako, di ba? Pero ngayon, siniseryoso ko po. Kasi baka isipin ng mga Duterte supporters, ini-insulto ko sila. Ini-insulto ko kayo. Hindi po. Seriously, I am concerned po sa kalagayan ni Inday. Ulitin ko, kung mahal ninyo si Inday, you seek professional help. Tulad po ni yung actress na si Asinet Briones, nalulong yun sa nalulong sa tawag dito, nalulong sa sugal. Anong ginawa ng kanyang mga anak? Pinarehab yung kanilang nanay. Ang akala nga kinidnap. Ito yung balita. Asinet Briones nagsalita tungkol sa kanyang pagkawala, itinangging nalulong sa kasino. May denial pa rin siya, mga kababayan. Nung interviewin siya ni Julius Babaw. Kasi yung mga nalululong sa kung ano-anong bagay, o mentally depressed po, talagang may denial po siya. Ang nakaka-observe niyan, yung nakapaligid. Pero yung sarili, nawala na nga sa sarili. Pag nawala ka na sa sarili, so ang makakapagsabi niyan, yung nasa paligid, so yung nakaka-observe. And denial po can never help. Kailangan talaga i-address mo face to face, frontally, mga kababayan. Kasi pag hindi ninyo yung ginawa po, baka may masaktan po, makapanakit si Inday, at baka seryoso yung masaktan niya. Hindi lang po sa pananalita, baka physical. Ito yung denial po ni Asinet Briones. But then, sinabi ko nga, hindi naman talaga ako because kilala ko naman sarili ko. Talagang hindi naman ako addict sa casino. Talagang ako'y minsan pumupunta roon, napapalimit. I have a lot of friends. Tapos yung negosyo ko rin doon. Doon din ako because I am into jewelries, di ba? Tapos may mga friends din ako doon, nakakakuha ako ng mas mura. Alam mo naman sa casino, di ba? May mga alahas, may mga relo. So I take it advantage. Kinukuha ko rin na then pinupuhunan ko, then I'll sell it back, paliwanag niya. So sa kanya, hindi siya nalulong. Pero sa mga nakaka-observe sa kanya, nalulong na siya. At yung mga anak niya, bilang pagmamahal sa magulang,
Wala nang nagawa kundi nag-decide sila. Ipasok sa rehabilitation center yung kanilang nanay. I think 6 months yata siyang nasa rehabilitation center. So doon po, mga kababayan, may mga steps, may programa kasama doon yung values formation, religious may mga religious singing po para ma-restore po yung kanyang pagkatao, maitama, maibalik po sa normal. So, after 6 months po, nakabalik siya, lumabas na siya. In fact, in-interview nga po ni Julius Babaw, siguro marami sa inyo nakapanood, nagbalik siya sa normal. Yan mga kababayan, bakit pinasok sa rehab? Yan, sabi rito, inamin naman ang kanyang mga anak na sa kanilang panayam, nagkaroon sila ng problema sa pamilya noon kaugnay nito. Akala rin nila na ginagawa ng pampalipas oras ni Asines ang pagsusugal para malimutan ang kanyang mga problema. Nang nakita rin ng kanyang mga anak ang iba pang sinyales na posible adik umano si Asinet, nagdesisyon silang lahat na ipasok sa rehabilitation center. Wala pong masama kung ito din ang gawin ng pamilya, lalo yung asawa ni yung asawa ni Inday, abogado po siya. Kailan may nahaharap din yun din po sa problema, and malamang tolero din ang isip noon. Kasi 'di ba yung Quadcom investigation, sabit si yung asawa ni Inday, si Attorney Mans Carpio, kasama si Michael Yang. Ganon. Alam na ninyo kung ano yung kwento. So kung ano-ano yung kinasadlakan na problema ng pamilya po ni Inday. At si Inday mismo ngayon, kasi sa totoo lang, manifestation po yon ng major depressive disorder. Yan depression, major depressive disorder. So kailangan niya mag-undergo sa physical exam, lab test, psychiatric evaluation, etc. Kaya sabi nga natin, yung pagpunta ni Inday doon sa nanalangin siya doon sa Baclaran, maganda rin yon, pero I think that is not enough. Tingin ko po, itong pagpunta niya doon sa Baclaran para manalangin at pumunta sa mga nagtitinda ng street foods, damage control ng kanyang mga handler because of the pang-wawarshak niya na ginawa doon sa presscon. That is just political propaganda, mga kababayan. It will not help po. Hindi yun makakatulong sa totoo lang. Kung ako sa inyo, i-suggest ninyo kay Inday, siguro yung very close sa kanya, na mag-file na muna siya ng leave. Official leave. And seek professional help siguro sa ibang bansa. Kasi pag nandito siya, mga kababayan, lalo tuloy-tuloy yung congressional investigation po. Baka tuluyan na siyang bumigay, mga kababayan. Pag na-restore na siya, then pwede na siyang bumalik dito to face the kailangan niyang harapin iyon, mga kababayan. Harapin niya squarely. Si Dilima po, tingnan ninyo, nakalabas na ngayon at kumakandidato uli bilang party list representative. Diba? Huwag yung gatong po, hindi obra po yung angas at gatong po ninyo na mga supporters. Lalo ninyong pinapasubo sa problema si Inday.